di na kaya ng finance ko yung aking pang-allowance, ganyan. And then doon nag-umpisa ako mag-try ng business kahit ano. Ano nga ba yung pwede kong yung business? Ang successful life para sa akin is continuous growth. Patuloy pa rin ko na i-grow it. If you want to build your own agency, ano ba yung gusto ko? Ano ba yung hobbies ko? Ano ba yung skills na meron ako? Hi classmates, this is your classmate Jevi. Welcome to Level Up with Jevi, the podcast designed just for you. If you're an ABC professional who wants to live a better, more balanced life, you're in the right place. Here, we talk about simple and effective ways to improve your health, find peace of mind, and build meaningful connections, all without adding stress to your day. Each episode is packed with easy-to-follow tips that fit into your schedule, helping you make small changes that lead to big results. Whether you're looking to boost your energy, manage your time better, or live more sustainably, we've got you covered. Join us on this journey to becoming the best version of yourself. It's time to take control of your life, one step at a time, and truly level up. Live to level up, be a student and a follower, be a good asker. Ayun, good morning. Good morning sa akin. So ano ngayon? Kamusta classmate? Ayos naman. Ayos na ayos. Yun, sige. So ayan po, yung guest natin or classmate natin for this day, no? Siya si classmate June Wilson and ang palayo niya is Bojo. Pero konting background story, no? First time namin nag-meet pero hindi kami nagkita is sa isang event ng TBSA. So that's the first time na nakapag-host ako. And amazingly, hindi ko na siya napansin at hindi niya rin na-realize na ako yung host that time. Pero the first time na nag-meet tayo, ayun, yung nasa SM na, nung kumain tayo dun sa pizza, Angel's Pizza. Kung di ako nagkakamali. Tapos, ayun, medyo nagkahiyaan pa tayo nun nung una, di ba? Until na-open mo na agency owner ka. Tapos, medyo nilapitan mo ako kasi back then, inaaral ko yung OBM, kung di ako nagkakamali. So, ayun, na-invite kita for this interview kasi sobrang ganda ng mindset na you started very young. Kasi most of us, no, medyo nahihirapan tayong mag-share ng experiences na hindi pa natin alam. And takot tayong mag-open ng agency, syempre, na hindi natin alam para buksan yun. Pero ikaw, nagawa mo yun at the age of 19. So, paano mo nga ba nagawa yun? Yeah. Hello po, I'm Bojo, agency owner, and aking name ng agency ay Emuna Accounting Services. Bale, I started ang agency ko is 2020. So, bigay muna ako ng background. Nung senior high ako, senior high ako, parang napapansin ko sa sarili ko na, kumukonti na yung, hindi na kaya ng finance ko yung aking pang-allowance, ganyan. And then doon nag-umpisa ako mag-try ng business kahit ano, sa GCash or sa coins.ph, naglagay ng mga sa Bitcoin or kung ano-ano. And then such time na nakuha ko yung paglo-load doon pa lang. So doon yung parang una kong business. And then napagtanto ko na gusto ko pala ng business. Pagdating sa college, accountancy. Pinili ko accountancy, and since nawala na ako ng business nung college, nag-ask ako sa sarili ko, ano nga ba yung pwede kong yung business? So, pinag-play ko yan. Nag-start ka pala sa GCash? Yung loading? Tapos crypto? Yes po. Nag-start ako, naglagay-lagay lang ako sa coins.ph ng crypto, and then yung mga inipindot-pindot, may pinipindot-pindot sa site na ganyan, na bibigyan ka daw ng mga 0.0003 BTC, ganyan. Kumikita ka naman that time? Hindi ko siya nakita dahil parang tinigilan ko agad. So, ang doon kung saan ako kumita ay doon sa paglo-load niyan. Sa coins.ph and bills and payments, load, bills and payments, and then yung mga paglo-load ng games, ganyan. Sa mga classmate ko and almost sa buong school namin during senior high school. Saan ka nag-senior high school? Sa University of La Salette, Santiago City. Yeah. Sa Isabela pa ba ito? Isabela, yes. Isabela.
Hmm. Tapos, moving forward, saan ka nag-college? Saka nag-college na ako niyan dito sa Holy Angel University sa Pampanga. Mhm. Kaya College ka na nung na-start mo yung business mo as an agency owner? yes, as an agency owner. Bale, start Anong na nag-push dahil dun? Kasi business tapos to agency owner 'no? Anong sudden shift yung nangyari dun? sudden shift, nagtanong yung aking brother last time. Mhm. So kung kumukuha ka ng accountancy, why not yan yung gawin mong business? So dun na nag-pop out. Nag-suggest siya ng what if registration. Nung first year ako, nagsabi siya, what if kumuha ka ng registration or services? Tapos nag-search ako ng registration services. And then ayan na, pumasok na, nakita ko na yung accounting services. So during first year, inaral ko yung kung paano ba magtayo ng accounting services, ano ba yung mga service na ino-offer nila. And Mhm. then pumunta ako sa iba't ibang sa mayor's office or sa municipal office, and then sa BIR mismo para kumuha ng tin during first year. And then Wow. very thankful ako dahil although sobrang dahil nawalan ng parang class last time dahil sa COVID, yun yung parang Mhm. naging time na nakapag-aral ako ng mas matindi kung paano mag-bookkeeping and such. Mhm. Kung paano ko i-apply yung mga natutunan ko nung first year sa bookkeeping. And then 6 months after ng 2020, dun Mhm. na ang sabi ng aking kuya ko, kung hanggang knowledge lang yung alam mo, hindi mo pa ipupunta or i-apply yan, wala ding mangyayari. So Hmm. na-push ako na i-register mo na yan. So dun na nagtuloy-tuloy. Ni-register ko yung aking firm sa DTI last 2020, DTI Mhm. July 2020, BIR, and sa mayor's office, and sa municipal. So dun na nag-start. Sino yung pinaka-first na naging client mo at saka yung pinaka-first na agent mo? Do you still remember them? Yes, ang pinaka-first na client ko is si Sir Ronaldo Valdez Castillo Jr. Siya yung leader ko din sa church, and siya yung unang nagtiwala sa akin. Dahil kahit na second year pa lang ako, kahit na ah, student pa lang ako and wala pa akong napapatunayan sa buhay, may nagtiwala sa akin na mag mag-ayos at mag-help ng kanyang libro Wow. sa Fight Kasi Act. grabe grabe 'no, nag-aaral ka pa lang tapos grabe yung tiwala na yun. Tapos sino naman yung pinaka-first na hire mo dun sa agency mo as your first agent? First na na-hire ko, bale tatlo sila. Tatlo sila niyan. Sabay-sabay? Si sabay-sabay kami nag-usap, sabay-sabay kami nag-meeting last time, si Hmm. Gian, si Oliver, and si Latwell. Si Oliver yung aking design, Mhm. nagde-design, nag-graphics, and then si Gian naman siya yung nagbo-bookkeep. Siya mismo yung nagbibigay ng service sa mga client, and then si Latwell naman siya yung pumupunta or siya yung Hmm. Pero yun 'no, yun yung story mo pre-level up. So ngayon nakapag-start ka na ng business mo. Pero before we delve deeper dun, as of now may idea ka na ba? What does a successful life mean to you? Ano yung definition sa'yo nun? Kasi as far as I can remember, aside from being an agency owner, into fitness ka din? yes. Nagwo-workout ka, naggi-gym ka, nagbo-boxing ka, and you mentioned last time na nagfa-fun run ka. Mhm. So ano yung definition ng successful life sa'yo? Kasi team leader ka rin sa church. Yes. Ang successful life para sa akin is continuous growth sa different aspect ng life ko. Physical, spiritual, sa mental, and other aspects. So more on holistic health ka din. Yes. Bakit? Ah, Masasabi ko, gusto ko ng parang gano'n dahil gusto ko ng parang balance sa aking buhay. Balance sa aking buhay na, nagagawa ko yung ganitong bagay, and then while na-improve ko yung ganitong bagay sa aking buhay, na-improve ko din yung
bagay, yung other things na kailangan ko. Kasi you started very young na magkaroon ng sariling business, naging agency owner ka. And I know na at that age, hindi pa gano'n kabagal yung metabolism para tumaba ka bigla, no? Gusto ko lang magkaroon ng idea kung paano naging part ng successful life sa'yo yung lahat ng aspects ng holistic health, like yung mental health, tsaka yung physical fitness. Kasi hindi rin madali yun, di ba? Nag-i-invest ka ng time, tapos napapagod ka pa. So, aside pa yun dun sa work mo, tsaka yun sa agency work mo. Yung sa physical health and sa pagiging other leader ko sa church namin, yun yung parang nagiging kind of rest ko na rin. Dahil nakakapag-exercise ako sa boxing. Pag galit ako, ang ginagawa ko, sinusuntok ko ng malakas yung punching bag, or nakikipag-sparring ako. Or pa sa gym na, gusto ko magbuhat ng mabigat. Doon parang, pagod or kahit na pagod ako and such, is napaparelax pa rin ako. Pero hindi ka ba nahihirapan? Kasi nung nag-start ka pa lang doon sa agency mo, at the age of 19, nagka-college ka, no? Nag-aaral ka, tapos may clients ka. Hindi ba naging hadlang sa'yo yun? Kasi normally yun yung nagiging train of thoughts ng mga parents, di ba? Na ayaw nilang mag-working student yung mga anak nila, ayaw nilang mag-networking yan habang nag-aaral kasi magiging divided yung attention nila. Ikaw ba, hindi ka nahihirapan mag-aaral that time? Hindi ka naging divided yung attention mo? Sobrang divided po ng attention ko during that time. Actually, dumating sa point na pipili ako which either isusuko ko ba yung sa agency or pipiliin ko yung sa pag-aaral na lang. But then, may nagsabi sa akin, meron ka namang mga kasama dyan, meron ka namang mga pwedeng magtutulong sa'yo. So, dito ko na-apply yung pag-outsource. Yung outsource sa lalo na sa mga kasama ko. So, nahirapan ako dahil gusto ko din mag-excel sa school. But yun na yung parang give up ko. Yung parang ano nangyari na lang, currently, basta makapasa ako sa school and then makapag-focus ako kahit papaano sa agency. Sobrang hirap. But dahil sa help ng mga kasama ko last time, sa kasama ko ng mga gumagawa sa mga services ko, so nakapag-review ako kahit paano na gawa ko yung mga assignments ko and such. Kasi ang galing ng mindset na yun, no? Na yung gusto mo lang originally is a business. So nakapag-start ka, nagkaroon ka ng agency, and buti na lang may mga kasama ka. Pero dahil na-encounter mo yung mga yun, curious lang ako, ano yung nakapag-spark ng decision mo to level up na intentionally na, okay, hindi siya madali. Hindi, mahihirapan ako, pero gusto ko to. Ano yung nag-spark doon? Yung mga kasama mo ba na nag-open doon sa business? Yung kapatid mo ba? Or yung circumstances? Or do you have deeper sparks na nag-help sa'yo para makapag-decision doon? Una po yung circumstances. Nung mga senior high school, lalo nung senior high school po kasi, na-foresee na po namin ng brother ko na magkakaroon kami ng parang unstable finances, ganyan po. And then yun po pa-decide sa akin na mag-establish nito. And then although hindi ko po alam yung mga gagawin at first, ito po yung parang binigay sa akin ni Lord na establish mo to. Ito po yung parang binigay niya sa akin vision na establish mo to. And then out of faith po, kaya meaning po ng emuna is faith in Hebrew word. Kaya hindi ko po to... Sorry, faith in? Hebrew word po. Emuna means faith in Hebrew word. Kaya hindi ko po to binibitawan kahit sobrang hirap na, kahit na ano nang nangyayari sa akin during the past, kahit na durog na po in the past, and hindi ko pa rin po ito binitawan, and patuloy pa rin po na i-grow ito no matter what na circumstances po. Amazing. Ang ganda nung pinagbubutan ng faith. Grabe yun yung pinanghawakan mo, yung faith. Kasi
most people nagiging shakeable yung faith every time na may nagagawa sila. Ikaw mukhang nagiging nava-validate siya, nagiging stronger siya, no? Ano yung mga habits mo to keep you leveling up? Sobrang helpful ba ng faith kapag mag-o-open ka ng business at this young age? Paano mo na-level up yun or paano mo na-leverage yung faith na yun na i-convert mo siya into an agency? Ano yung ginawa mo? Anong klaseng habits? Klaseng habits po ang ginawa ko para can you repeat po? Anong mga habits para ma-level up ko po yung sa agency po? Tama po. Yes, at saka yung faith Ah, mo dun sa mismong agency kasi galing pala dun yun, no? Yung Lord's vision, yung sabi mo nga, Hebrew word pala ng emuna is faith. Opo. Yung mga habits pong ginagawa ko, even before is una una parang sabi ko nga po, kapag, ah, kapag nagkakaroon na ng problem na ganyan na or problem or such circumstances is una is ibubuhos ko po muna sa physical ko, Mhm. sa exercise and then kapag nawala na yung aking anger or galit ah, or pakalungkutan regarding sa isang problem, dun Mhm. na po ako mag-start na, ah, tatanungin, ano ba yung naging problem? Ano ba yung matututunan ko dito? Ano ba yung ano ba yung positive na makukuha ko dito? Ano ba yung, ah, binibigay bakit ba 'to binigay sa'kin ni God? Ano kayang pinag-pray ko last time? Check ko din po. Pinag-pray ko ba for strength? Ito siguro. Para mas mag-strength, magkaroon ng strength, ito siguro 'yun. 'Yun po yung and then after niyan, ah, since overcomer po tayo na any problem, kung anumang problem is we are overcomer. Ipinagpe-pray ko po muna lahat, lalo na 'pag may problem po. Yung faith ko kay God talaga yung, ah, nagbibigay sa'kin ng strength or nang-i-inspire sa'kin na kahit na anong mangyari, God is in control. Andiyan si God para sa'kin. Nagawa niya na akong ang dami niya ng miracle na ginawa sa akin and yun po yung pinanghahawakan ko din. So, ang daily habits ko Amazing. niyan is yung sa pagpe-pray, Mhm. quiet time, then Bible reading, ayun po, and then by Bible study and then ayun po, every Wednesday since ito pong nangyayari niyan, Monday, Tuesday, tama po, Monday, Tuesday is work Mhm. and then after nung, medyo napapagod na and then by Wednesday may prayer meeting po. So, dun po Mhm. ako na-replenish and then by Thursday and Friday, game na naman po. And then by Sunday, Friday, Thursday and Friday till Saturday pagod na naman po and then by Sunday naman po, mare-replenish na naman po. So, yun po yung parang naging habits ko, in the past para, ah, naging habits ko in the past para ma-level up. Amazing, amazing. So, hindi ka totally nade-drain, 'no? Kasi Wednesday pa lang nare-refill ka na ulit. Tapos Sunday na naman mare-refill ka na naman. Ang ganda lang na yung faith mo, instead of nauubos siya, dinadagdagan mo lagi kasi nare-replenish siya, hindi siya nababawasan, 'no? Hindi mo siya hinahayaang naubos. Pero at what point yung kinuwestiyon mo na ba yun? Ano yung pinaka naging challenges mo dun sa faith mo, even dun sa mismong business mo? What are your biggest challenges? Biggest challenges po, madami po. Pero biggest challenge yung talagang ibang-iba na po yung pag-iisip ko nun. Actually nung Mhm. kaka-start ko lang din po talaga na Hmm, agency, yun yung parang biggest challenges ko. Last mhm, time na hindi ko after kong magawa yung mga bagay-bagay or mag-start ng services, hindi ko na alam yung mga gagawin ko sa susunod. hmm, Dun na po. Paano nga tinanong ko, actually dun po ako time na nagkaroon ng anxiety talaga hmm, and so nag-depress and then nagpa-consult din ako sa psychiatrist during that time mhm, and, naging challenge ko talaga is yung less limiting belief ko na, "Kakayanin ko ba 'to?" Yun po yung nangyari din last time and dahil nga pinanghawakan ko, hindi ko alam kung paano ko ah, na
lagpasan yung bagay na yun. But one thing is, kumapit lang ako sa habit. Kumapit lang ako kay God during that time, those dark times sa buhay ko. And then, akala ko yun po talaga, babagsak. Kasi, di po ba, gusto ko din mag-excel. Yun din talaga yung inisip ko nung college. Baka babagsak ako. Baka lilipat na ako ibang school. Pero, pinakita sa akin, kaya, I'm very blessed. Nakapasa ako. Yun po sa battery exam namin or qualifying namin ng second year, nangyari yan. Because Kaya pala. And then, kaya pala. Yung pagsabayin, kaya pala na pagsabayin yung sa business and pag-aaral. And then, next challenge naman po is regarding sa mga kasama. Lalo na sa firm na ganyan. Since nag-lead po ako ng mga kasama. Minsan, may mga hindi na mag-reply. Ganun po. Actually, nag-start din po yan ng third year naman. Third year, may hindi nag-reply and such. And kinakabahan ako paano ma-deliver yung service pag ganyan. Lalo na nasa Manila po kasi ako that time. And then, Isabela yung mga kasama ko po. And may some of them na hindi na nag-reply or nagkaroon ng problem and such. So, doon po yung parang sobrang naging challenging sa akin. And lastly naman is yung pag-grow ng business. As of now, Paano? Pag-grow ng business in the sense na sa pagkuha ng client, and then pag-make pa ng business ko as profitable. Yun yung pinaka-biggest challenge ko currently na wino-work ko up until now. Okay. Pero, since nag-start ka up to now, may ano ka ba, parang KPIs, how do you measure yung growth and success? Growth and success. Una po, growth and success ko dun. Una po yung mga problem na nasosolve. Yung mga problem na nasosolve, once na may nakita kong mga problem na solve, yun po yung may problem and may mga solution. Yun po yung unang kong nagiging KPI. If nag-grow ba yung business. Next naman po is yung sa cash flow. Nung college naman po, from college, yung cash flow po is nag-double naman po. After kong mga ilang months pa lang, after kong graduate or nagpasa ng board, dun po, nag-grow naman po. And then, sa employees naman po, yung checklist, yun po. Doon ko makita kung nag-grow din, mas dumadami ba yung employees ko, ganun po, or kumukunti. And then sa number of clients, ayun din po. Yun po yung nakikita kong mga KPIs ko po. Ano yung measurement mo doon? Kasi may goals ka ba na dapat every month may bagong client ako? Dapat every month may bagong hire ako? May mga ganong challenge ka ba pang sarili mo? Or saan mo galing yung checklist na to? Yung checklist po. Bale, sa last time po kasi, in the past, nag-goal set po ako. Ganito na dapat yung aking ma-achieve this time. So, ano yung mga pwede kong gawin action. And then, KPIs ko po, na-act ko ba yun? Okay, 1 point. Parang ganun po. Na-act ko ba? Or kung hindi naman po siya na kuha ngayon, ibig sabihin, kulang pa po yung actions na ginawa ko sa bagay na yun. Parang ganun po. So, paano mo pinupunan yun kapag nagkulangan ka? Or okay lang ba na hindi mo na-meet? Better luck next time, ganun. Or binabawi mo? Binabawi ko po niyan. For example po, may mga hindi ako part na nagawa in the last week. Babawiin ko po sa the next week. Yan po. Okay. So, you stay true to your goals, no? If hindi na-meet yung checklist, hahabulin mo siya, you have to make sure na the following week mahabol siya ulit. Yes. Ngayon, nagkaroon na kami ng konting idea kung paano mo
na-start yun, kung paano naumpisahan yun at that very young age, no? Most of our classmates na nakikinig ngayon are wondering paano nila mag-i-start yung sarili nilang agency or paano sila mag-start ng sarili nilang business. So, what advice would you give our classmates na kinakabahan magsarili ng business nila, na kinakabahan kumuha ng sariling client nila, na kinakabahan mag-hire ng agent para dun sa business nila? Ayun po, tulad ng, sabi sa'kin ng kuya ko, i-try, start lang nila, start lang po nila. But make sure na before starting is may plano. Ano ba yung gusto ko talaga sa buhay? Gusto ko ba talaga 'to? Goal ko ba talaga ito sa buhay? And then next naman po, inumpisahan ko kasi yung business na wala akong kaalam-alam. Ito din yung pinaka hindi okay na nagawa ko dahil, wala akong parang naging mentor, wala akong naging tutulong sa akin na same industry. So if you want to build your own agency, hanap tayo ng mga tao na nakarating na sa part na yun. And then, ask for mentor, ngayon po. Magbayad kung hindi kailangan kasi investment yan. And sa pag-outsource naman, if may ginagawa, sa pag-outsource, need din po talaga magbigay ng tiwala. Ito din, sobrang hirap din actually. Kasi natuto po tayo sa school na, tayo dapat lang ang gumawa. Tayo lang. Dapat natin ipagawa sa iba or such. But, yun po yung parang need i-give up na need natin ibigay sa iba. Kung gusto nating ma-multiply ang time natin, need natin ibigay sa iba, na ipagawa sa iba, i-outsource and such. Anong klaseng goal yung magandang start kapag nag-uumpisa pa lang? Tapos, ano yung basehan ng mentor na you consider as a good investment? Pwede po ba ulit? Ano yung goal? Ano yung goal na magandang start as nag-i-start ka pa lang? At anong klaseng mentor yung consider mo as a good investment? Ayun, sa goal na yan. Ano ba yung parang magandang goal pag nag-uumpisa pa lang? Una is, let's ask our question na, ano ba yung gusto ko? Ano ba yung hobbies ko? Ano ba yung skills na meron ako? Kumbaga, ano na yung meron tayo na pwede nating mabigay sa iba? Matulong sa iba or such. So, dun pa lang, magkakaroon na tayo ng parang knowledge kung ano yung mga pwede nating i-goal sa buhay. Like, marunong na ako sa marketing. Ayan. Paano ano ba yung next naman? Ano ba yung gusto kong gawin na talagang passionate ako? Ayun po. Passionate ba ako sa pagbubukip? Passionate ba ako sa pag-train ng mga individuals? Ganyan. So, dun hanap po tayo ng parang magpapa-spark sa atin. Magbibigay sa atin ng drive na talagang pag i-goal ko to, gagawin ko to at gagawin ko no matter what. Yun po. Wow. And then, ano po yung sa susunod na ano na ulit? Ano yung kino-consider mo na good investment na mentor? Anong klaseng mentor yung kailangan nilang hanapin? Ayun, good investment na mentor. Iba't ibang aspect yan sa mentor. Una, if goal natin unahin natin ay agency owner. Sino nga ba yung mga nakapag-establish na agency owner sa atin? Yun yung parang need nating mentor. And then next naman, if gusto mo naman sa fitness industry, yan, sa gym. Hanap tayo ng someone na nakarating na for example, nakakuha na ng 6-pack abs. Ayan. Na 6-pack abs, na bicep and tricep na okay na yung kanilang body physique dun. Yun yung pinaka magandang mentor, yung
na-achieve na yung mga gusto nating i-achieve dahil sobrang dali na lang. Sobrang dali na lang ng mga bagay-bagay. Bibigyan ka na lang nila ng roadmap para kung paano mo ma-achieve yun. At kung paano nila na-achieve yung sarili nilang goal gamit yung like pagiging agency owner. Wow, amazing, amazing. Ang ganda nun 'no, kung paano mo dineliver yun na kailangan pala ng mentor, kailangan pala na may goal. Do you think maganda din na may community sila na makakatulong sa kanila na magkaroon ng idea kung anong business yung i-open nila? Ayun, tama po. Maganda ding may community kasi, Hmm, 'pag may community, marami kang matatanungan. Hindi lang isa, kung wala naman isa, puwedeng matanungan mo sa other one. mhm. May iba't iba sa isang community, maraming iba't ibang strength na nandiyan. So, Hmm, I'm very thankful din na naka-join din ako sa TBSA na madaming nagsu-support din and then, naghe-help din sa akin. amazing, amazing. Pero personally 'no, grabe yung growth mo since then. So ngayon, if may mga people na gustong mag-connect sa'yo or to know more about you, tapos kung ano yung business mo, kung ano yung ino-offer mong business, baka gusto nila maging client mo or gustong kunin ka as a mentor, paano sila makakapag-reach out sa'yo? You can reach out to me through Facebook, and Facebook yan yung lagi kong ginagamit, Messenger. Yun, kahit dun lang or sa aking kung gusto niyo naman ng service sa may page ako, Facebook page, Muna Accounting Services. Ayan. Ayun, grabe. Napaka-inspiring nung story mo 'no, kasi you started at a very young age pero hanggang ngayon, grabe pa rin yung investment mo in the future kung paano yung growth mo. And I'm pretty sure na busy ka din. So, maraming salamat sa pag-oo na maging guest dito, classmate. And kamusta Salamat din naman ang po. feeling na ikaw na yung mag-share ngayon? Sabi po, first time. First time. Grabe. Ikaw yung second guest ko, for this podcast. Kasi grabe yung mindset 'no. And just to share lang din, accountability buddy ko si classmate Bojo 'no. So kasabay ko siyang improve dun sa personal development namin pareho. And ayun, I'm planning to open din my own community, para maipon natin yung mga common denominator na into growth mindset din, na gustong magkaroon ng personal development and everything. So, if curious kayo kung kamusta yung feedback at kung ano yung experience ng isang accountability buddy, ayan puwede niyo din siyang i-message kung may violent reaction siya sa akin. Thank you so much again and God bless. Thank you Bye. po, thank you classmate, thank you po kuya. Bye po.